Magandang araw mga bata! Narito ang ating aralin ngayon sa Reading and Literacy, Quarter 2, Week 4, Day 2. Tatalakhayin natin ang kwentong Kakaiba si Kara at ang lesson natin na Cause and Effect o Sanhi at Bunga. Ang mga salita ay binubuo ng iba't ibang tunog. Kapag nagpalit tayo ng isang tunog, makakabuo tayo ng bagong salita. Ngayon, sabihin ang unang tunog ng bawat salita at palitan ang isang tunog nito. Ito ay maaaring sa unahan, gitna, o hulihan. Unahan, palitan natin ang D ng K. Ang dahon ay magiging kahon. So, dito pinalitan natin yung D ng K, kaya ang dahon ay naging kahon. Baso, papalitan natin ang hulihan o gagawin nating A. Ito ay magiging basa. Baso, basa. Palitan natin ang unahan ng baro. Ang tunog na B ay papalitan natin ng L. Ang baro ay magiging laro. Baro, laro. Hulihan. Palitan natin ang hulihan ng kanto. Kanto. So, ito, yung kanto ay magiging A. So, yan. Kanto, kanta. Kanto, kanta. Palitan natin ang unahan ng gulat. Palitan natin ang G ng S. So, ang gulat ay magiging sulat. Next, gulay. Palitan natin ang G ng K. Ang gulay ay magiging kulay. Ano ang pagkakapareho ng mga bagong salita ang nabuo? Basa, kanta, sulat, kulay, laro. Lahat sila ay mga salitang kilos. So, lahat ng ginagawa natin pati ito sa paaralan. Kayo nagbabasa, kumakanta, nagsusulat, nagkukulay, at naglalaro. Naranasan nyo na bang maging bagong lipat sa isang paaralan? Hindi ito yung una nyong paaralan, no? Lumipat kayo sa bagong paaralan. Ilan sa inyo siguro naranasan na bagong lipat siya sa paaralan. So, ano ang naging pakiramdam ninyo kung kayo man ay bagong lipat sa paaralan? O halimbawa, first time yung pumasok sa paaralan, anong pakiramdam nyo kasi wala pa kayong kakilala? Kinakabahan ba kayo? Nalulungkot kayo? Or excited kayo? Natatakot ba kayo? O maaaring iba-iba ang inyong mga pakiramdam. So, sa mga dati nang pumasok sa paaralan, anuman ang pakiramdam o iniisip nyo kapag nakakakita kayo ng bagong lipat sa inyong paaralan o klase, iyon naman ay tama o normal. Pero dapat kaya nating i-handle na kung negative yung emotion natin. So, sa araw na ito, magbabasa tayo ng maikling kwento. Gagamitin natin ang mga letrang ating natutunan upang basahin ang kwento. Tribong Manide. Basahin nyo nga. Yan. So, sa Pilipinas, mga bata, maraming tribo. At isa dito ang Tribong Manide. Ito ay isang grupo, no? Isang komunidad na ang tawag ay tribo. Ang tribo ay isang pangkat ng mga taong may sarili nilang kultura at paniniwala. Ang Tribong Manide ay mula sa Hilagang Camarines. Basahin natin, Hilagang Camarines. Pagpapakilala. Masayang tinanggap. Yan. Ngayon, ito ang pamagat ng ating kwento, Kakaiba si Kara. Bakit kaya kakaiba si Kara? Ano sa tingin ninyo? So, alamin natin pare-pareho kung bakit kakaiba si Kara. Isang araw, nagkakatuwaan ang klase ni Binibining Karen Santos. Malakas ang tawanan ng mga bata. Natigilan sila nang may napansing sumisilip sa may pintuan. Isang batang babae ang nakatayo doon. Kulot ang buhok at kulay itim ang balat niya. Nilapitan siya ni Binibining Karen Santos.
Niyaya niya ito na pumasok sa loob ng silid-aralan. Magandang araw po, ako po si Kara, pagpapakilala niya. Kabilang po ako sa tribong Manide, dagdag pa niya. Nagulat at nagtaka ang kalase sa sinabi ni Kara. Ano ang kahulugan ng Manide? Tanong ni Ken. Tribo ito ng ilang taong naninirahan sa Hilagang Camarines. Manide ang tawag sa salita nila, paliwanag ng guro. Kulot ang buhok at maitim ang balat nila. Ganito talaga ang kanilang anyo. Dapat silang igalang, paglalarawan ng guro. Mayroon palang tribo sa Hilagang Camarines. Sana magkwento pa po kayo, ma'am, sabi ni Carla. Sige, pero sa susunod na, sagot ng guro. Masayang tinanggap ng mga kaklase si Kara. Nagpasalamat siya kay Binibining Santos. Kinabukasan, masayang-masaya si Kara. Naging kaibigan niya ang kanyang mga kaklase. Ano ang tawag sa tribo ni Kara? Ito ang tribong Manide. Ilarawan nga si Kara. Anong masasabi mo tungkol sa kanya base sa kwento? Ano ang katangian ni Kara na dapat nating tularan? So, dito si Kara ay kulot ang buhok, maitim ang kanyang balat. So, si Kara dito ay may malakas na loob, no? Kasi kahit nakakaiba siya, hindi siya natakot. Ayan, proud siyang ipakilala ang kanyang sarili kahit galing siya sa tribong Manide at kakaiba ang kanyang itsura dahil naniniwala siya na wala namang dapat ikahiya, no? Dapat ipinagmamalaki natin ang ating pagkakaiba at ang nakakahiya kapag gumagawa tayo ng masama, no? Pero kung wala naman tayong ginagawang masama, hindi tayo dapat nahihiya. Ano ang naging pakiramdam ni Kara sa simula ng kwento? Siguro medyo nahihiya siya, no? Ayan, kasi kakaiba siya at hindi niya alam kung tatanggapin ba siya ng kanyang mga kaklase. Kung isa ka sa mga kaklase ni Kara, ano ang gagawin mo upang maramdaman ang maligayang pagtanggap kay Kara? Syempre, i-welcome nyo siya, pwede mong kausapin, kaya kung may i-share kang food, pwede naman. Yan, tapos pwede nyo siyang sabihin na kung may kailangan siya, tutulungan nyo siya. Bakit kaya karaniwang tahimik ang mga bagong lipat o bagong mag-aaral sa paaralan? Syempre dahil wala pa silang kakilala at nakikiramdam sila kung sila ba ay tatanggapin, anong klase ang lugar na nilipatan nila, anong ugali ng mga kaklase niya. Ano kaya ang pwede ninyong tulong sa mga bago nyong kaklase? Syempre, huwag nyo silang papakitaan ng masama, laging mabuti, bukod sa mga kaklase, sino pa ang nakakatulong kay Kara? Syempre, ang kanyang guro. Diba, ibinilin sa kanya na kahit siya ay kakaiba, dapat igalang siya. Yun. So, noong nakaraang aralin, natutunan ninyo ang pagkukwento gamit ang 5-finger retell. So, gawin ulit natin yon ngayon. Gamit ang 5-finger retell upang ikwento mo ang kwento ni Kara. So, una, character. Sino yung tauhan doon sa kwento? Syempre si Kara, ang guro, at ang kanyang mga kaklase. Saan nangyari ang kwento? Ito ay nangyari sa paaralan. So, nung una, ang guro ay nasa loob ng silid-aralan. Napansin nila na may nakasilip na bata sa labas ng kanilang silid-aralan. Pagkatapos, ipinakilala ni Kara ang kanyang sarili at ipinaliwanag kung saan siya nangyari. Tinulungan siya ng kanyang guro upang ipakilala at intindihin kung saang tribo siya kabilang at bakit ganoon ang kanyang itsura. So, at sa huli, naliwanagan ng kanyang mga kaklase, ipinagpatuloy nila ang pakikipagkaibigan sa kanyang kaklase at marami nang nakilalang kaibigan si Kara sa kanilang lugar. Ngayon, basahin natin ang sumusunod na pangungusap. Bago si Kara sa paaralan, kaya hindi siya kilala ng ibang mga mag-aaral. Ang pangungusap na ito ay nagpapakita ng sanhi at bunga. Ang sanhi ang dahilan ng isang bagay at ang bunga naman ang naging resulta.
O, ang sanhi, ito yung unang nangyari. Dahil nangyari ito, nagkakaroon ng pangalawang pangyayari at yun yung bunga. Okay? Tandaan ninyo, ang sanhi ang unang nangyari at ang bunga ang ikalawang nangyari. So, kung walang sanhi, walang magiging bunga. Bago si Kara sa paaralan, kaya hindi siya kilala ng ibang mga mag-aaral. So, alin kaya ang sanhi sa pangungusap? O, alin dyan yung unang nangyari? Bago si Kara sa paaralan, kaya hindi siya kilala ng kanyang ng ibang mga mag-aaral. So, ang sanhi dito ay bago si Kara sa paaralan. Kaya ang naging bunga, hindi siya kilala ng ibang mga mag-aaral. O, halimbawa pa ng ibang sanhi at bunga. Masaya si Kara dahil nagkaroon siya ng maraming kaibigan. Alin dito ang sanhi? Nagkaroon siya ng maraming kaibigan. Dahil nagkaroon siya ng maraming kaibigan, ang naging bunga nito, masaya siya sa paaralan. Masaya si Kara. Mabagal kumilos si Pagong kaya nahuli siya ng mga ngaso. Ito yung sa kwentong apat na magkakaibigan. Alin kaya dito ang sanhi? Mabagal kumilos si Pagong kaya nahuli siya ng mga ngaso. Alin ang unang nangyari dyan? Mabagal kumilos si Pagong. Dahil mabagal siyang kumilos, ang naging bunga ay nahuli siya ng mga ngaso. Nagtutulungan ang apat na magkakaibigan kaya masaya silang nagsama-sama. Alin kaya dito ang sanhi? Nagtutulungan ang apat na magkakaibigan kaya masaya silang nagsama-sama. Nagtutulungan ang apat na magkakaibigan. At dahil ginagawa nila ito, ang naging bunga, masaya silang nagsama-sama. Narito pa ang iba pang halimbawa ng sanhi at bunga. Sanhi, dito sa unang larawan, nag-aaral ng mabuti yung bata. So, ang naging bunga, nakakuha siya ng mataas na score sa exam. Sanhi, kung maraming kinain na cotton candy, anong naging bunga? Sumakit ang ngipin. Next, sanhi. Nagputol ng mga puno. Ano ang magiging bunga nito? Ayan, nagkaroon ng pagguho ng lupa. Sanhi, nagtapon ng basura sa ilog. Ano magiging bunga nito? Dumumi ang ilog. Sanhi, nagtanim ng mga halaman ang mga bata. Ang naging bunga, magandang kapaligiran. Sanhi, umulan ng malakas. Ang naging bunga, bumaha sa daan. Masaya rin ba kayo sa paaralan? Ngayon, nais kong pag-isipan ninyo ang inyong mga naging karanasan sa paaralan. Tukuyin ninyo ang sanhi at bunga ng inyong mga karanasan sa paaralan. So, iguhit ito at ibahagi sa inyong kapamilya o sa inyong kaklase. Ito yung halimbawa. Halimbawa, nag-aaral ako ng mabuti para sa exam. Kaya, ang naging bunga, mataas ang score ko. So, yung nag-aaral ako ng mabuti, ito ang sanhi at ang bunga ay kaya mataas ang score ko. Hindi ako nakapasok sa tamang oras kaya pinagalitan ako ng guro. Alin dito ang sanhi? Hindi ka nakapasok sa tamang oras at ang naging bunga nito, pinagalitan ka ng guro. So, ang natutunan nyo ngayong araw ay ang pagtukoy sa sanhi at bunga. Kapag mayroon kayong bagong kaklase, ang maaaring mong gawin para makatulong ay ano? Pwede mo siyang kausapin, kamustahin o tulungan. Ngayon, isulat kung sanhi o bunga ang may salungguhit na mga salita. Nakalimutan ko ang payong ko kaya nabasa ako ng ulan. Nakalimutan ko ang payong ko. Sanhi o bunga? Tandaan, kapag sanhi, ito yung unang nangyari. At dahil may sanhi, ano yung magiging bunga nito? Nakalimutan ko ang payong ko kaya nabasa ako ng ulan. So, itong nakalimutan ko ang payong ko, ito yung sanhi, at kaya nabasa na ako ng ulan, ito yung bunga. Kumain ako ng maraming candy kaya sumakit ang tiyan ko. Etong kumain ako ng maraming candy, sanhi o bunga?
So, ito yung unang nangyari, kaya ito yung sanhi. At ang pangalawang nangyari, pagkatapos kumain ng candy, sumakit ang tiyan, ito yung bunga mo. Bumagsak ako kasi hindi ako nag-aral kagabi. O, alin dito ang sanhi? Ayan, ito yon, hindi ako nag-aral kagabi. Ito yung unang nangyari, kaya kinabukasan, ang bunga, bumagsak ka. Namatay ang mga halaman dahil sa sobrang init ng panahon. Namatay ang mga halaman dahil sa sobrang init ng panahon. Alin dito ang sanhi? O, eto yon, sobrang init ng panahon. At dahil sa sobrang init ng panahon, ang naging bunga, namatay ang halaman. Napakalakas ng bagyo, kaya ang daming natumbang puno. Napakalakas ng bagyo, kaya ang daming natumbang puno. Alin kaya dito ang sanhi? O, ang unang nangyari dito, ito, napakalakas ng bagyo. So, ang naging bunga, natumba ang mga puno. So, naway marami kayong natutunan tungkol sa ating kwento at sa sanhi at bunga. Hanggang sa muli, paalam!